hindi pa ninyo tinatanong sinong mag-o-observe. Walang detalye pa ito. Baka yung nag-observe, bulag. Paano ngayon yan? Doon pa lang wala nang gusto Sino po bang mag-o-observe? Ang una niyong haharapin, kung di ako nagkakamali, pagkatapos ng SONA, ang paghahain ng pambansang budget. Mukhang ang kakaharapin natin ngayon trilyon na utang ata ng gobyerno. Mukhang yun ang problema natin kakaharapin kasi ang atin pambansang budget mukhang hindi naman kaya. Parang 16.9 na yata Yun na nga po, kasi kita natin mukhang hindi ata kaya. Halos 17 16.92. Yan. Tama. Ayan po. Yung April 16.75. Ayun, Mayo. Tumaas. Yes. 16.92. Yan ang sinasabi ko. Tinatalakay na natin yan tatlong buwan bago mag-election pa. Bago mag-election. Tama o hindi? Tumama tayo Owned and controlled corporation. Kumikita din ng marami dapat. Mahigit yatang 392 yata, 400 yata. Lugi yata yung karamihan. Lugi. Bakit hindi kumita? Bakit? Sabi nga dapat... Kailangan examinin lahat dyan. Yung mga nalulugit, tanggalin lahat yung mga palitan ng magagaling. Bakit? Atty. Jay, handa mo yung cheque para gusto ko nakikita palagi yung mga vapor na in-advertise dito. Yun, At nabubuhayan ako talaga pag nakikita kong parang napaka-stable ng ating ng ating maritime industry. Di ba dapat ganyan talaga at saka yung nagsasalita, gusto ko yung boses niya si ano po yun, si Eunice, yung kanilang... Sino ba yun? Magaling siya magpaliwanag. Nakikinig naman siya, paalala ninyo para tawagan natin. Opo. Kayo nga, Sen, ito nga, gusto ko na i-open yan, Nelson. Kasi meron silang panukala para daw maging malinaw na, wala ng intriga. Sa budget. Sa budget, magkakaroon na raw po na tinatawag na open bycam. Sen? Open bycam? Opa, di ko lang alam kung narinig na po ninyo yan, na ito daw pong bycam sa pagbuo ng budget, dapat open na sa publiko. Open na sa pagtingin ng taong bayan. Sinabi nila yun. Ano yung mekanismo? Paano pa? Gaano ka-open? Sana ba yun? Meron tayong balita nyo kahapon Hindi, si Nelson kaya niyang ipaliwanag. Sige, Nelson. Pinag-aralan ni Nelson. Sige nga, Nelson. Ang pagkakaalam ko dyan, ila-live. Ayan, supportado. At hindi na raw mag-uusap-usap dun sa isang kwartong sarado. Dapat na po alam ko ito ang pangunay sinusulong din mismo ng leadership ng Kamara ngayon, Sen, At mukhang may mga NGO pa yata, Nelson, na sumusuporta din sa bagay na ito. Nawa. Pwedeng mag-observe ang publiko habang ginagawa yung... Sinong mag-o-observe? Yan ang tanong. Sino, Nelson? Sabi, meron atang nagpanukala ito. Hindi pa ninyo tinatanong sinong mag-o-observe. Walang detalye pa ito. Baka yung nag-observe, bulag. Paano ngayon yan? Doon pa lang wala nang gusto Sino po bang mag-o-observe? Siguro baka mag-open sila mga kababayan ang inyo po siyempre maliit lang naman siguro yung kwarto yung iba, magrepresenta. Yung isa hindi siya bulag, nakikita niya pero bingi. Halimbawa. Naiintindihan naman niya pinag-uusapan. Kaya ang tanong ko sa inyo, gaano ba ka-open para ang ibig ko sabihin, pag sinabi mong open, at least nalalaman ng publiko kung anong pinag-uusapan. Sino ngayon ang ilalagay mo doon? Ito, nabuo daw po yung panawagan para sa open bycam para sa mga naging issue sa pagkakabuo daw po ng budget. Nito nakalipas sa taon, ang tinutukoy daw po yung ng mga nananawagan para sa open bycam. Ang pagkakasingit daw po ng special provision sa 2024 General Appropriations Act na nagbibigay ng kapangyarihan sa Department of Finance ay utos sa paglilipat ng 89.9 billion pesos sa sobrang subsidiya ng pamahalaan ng PhilHealth. Ngayon po, pagbabalik sa National Treasury para po pondohan yung mga unprogrammed appropriations. At kalaunan, ayun daw po, nagkaroon ito ng question, tiliyata hanggang ngayon sa Korte Suprema, meron pa po itong usapin. Oo nga, ngayon, i-open, ngayon. Nakikita nila yung ginagawa ng bycam.
Meron ba silang karapatan? Ano yan? Palitan nyo. Sila ba ang pwedeng magsabi? Ano yan? Hindi namin. Ipaliwanag nyo yan. Ganun ba? Oo nga, no? Oo, ang parang observer lang ang... Ilan ba yung... ilan ang mag-observe? Oho. Gaano ang kakayahan ng nag-observe at nakikita? Kasama ba silang nakaupo doon? Kasi yung tuntunin, hindi gano'n eh. Oho. Meron na live streaming. Kung yun lamang mga sa panig ng House, magtatalaga lang ng ilan eh. Sa Senate, ganun din. Paano yung paraan? Sino yung representative ng public na hahalo doon? Ano ang kanyang kapangyarihan na kapag may nakita siya, pwede ba siyang mag-object? Pwede ba niyang sabihin? Pwede ba niyang ipaliwanag kung ano yan? Kasi kung wala siyang kapangyarihan na nakaganon lang siya, nakatingin, ano ngayon? Nanonood ka lang. Noong isang araw po, nag-press con itong tagapagsalita ng Kamara de Representante, si Attorney Princess Abante. Ito totoo. Yun daw hong pagsuporta sa tinatawag na hashtag Open BICAM Campaign, Open BICAM Campaign, sa pagtalakay daw po ng pambansang budget at sinuportahan nga po ng pamunuan ng leadership ng Kamara de Representante sa pangunguna po ni Speaker Martin. Ang mungkahi na suportado din po na nagbabalik ng mga mababatas at mga leader ng institusyon. Masaksihan real time kung paano pinagkakasunduan ng Senado at ng Kamara ang pinal na bersyon ng pambansang budget. Saan pa ba yan? Ang Bicameral Conference Committee sa pambansang budget ay nagsisilbing huling yugto ng pagdesisyon matapos maipasa ng Kamara at ng Senado ang magkakahiwalay na bersyon ng General Appropriations Bill. Ayun, sabi po ni Princess Abante, hindi na bago sa Kamara ang tinatawag daw pong transparency. Sen. Sino ba si Princess? Yun po yung tagapagsalita ng anak ng mga anyway. Bakit? Yun po. Nakasama na ba siya kahit minsan doon sa mga BICAM? Nakita ba niya kung ano ang ginagawa sa BICAM? Kaya nga ako sinabi ko, ako minsan lang ako nakasali doon. Ipinangako ko na sa sarili ko, kahit kailan hindi na ako sasama. Ganun, no? Hindi ka man lang makalapit doon eh. Masasarap daw pang pagkain doon di ko ba? Ma-high blood ka naman. Nandun daw ang pinakamasarap at mamahaling pagkain sa kapag BICAM, Sen. Hindi naman. May lasa din. Pero ang nakakayamot nga, hindi mo alam kung anong tatalakayin. Basta nandun lang kayo. Anong klaseng BICAM yun? Ganun ba yan? Ngayon, sasabihin nila, i-open sa public. Di, ang ganda. Sige nga. Makikita ko rin naman di ba? Ay, nako. Anyway. Isip-isipin mo, aminin nila ngayon publicly na, isama na po ng public. Isang pag-amin talaga na, na itinago nila Di ba? Naka-live stream. Isipin mo, ngayon lang nila na inamin na isasama yung public, hindi nila sinasabi, ano ang mekanismo, anong kaparaanan, paano mo ihahalo ang publiko para ngayon makamit mo yung transparency? Pag sang-ayon lamang na marami kayong itinago talaga. Ako ang idea, ang pagkakaintindi ko doon, Nelson, para naka-live stream lang siya, para naka-Facebook live, o kaya naka-YouTube live, na ang tao nanonood. Parang ganun ata ang mangyayari dito, Sen. Sana man lang, kung merong kaalaman ng publiko, sa mga termino lang na gagamitin doon, mawawala na yung public Ganun ho ba? Gaano karami ang public na makakaalam yung program funds. Oo nga. Ang gusto nila dito gawin, Sen, ay mag-pass ng isang batas para maging institutionalized na yung Open BICAM. So dito sisimulan ito ang taon sa taong ito. Isipin mo, ewan ko kung papayag sila doon Ito pag-amin lamang ng kahinaan talaga ng paggawa ng batas at hindi nila nagawang transparent. Ngayon, pag inamin mo yan, talagang yung kahinaan, yung kawalan ng transparency, inamin mo talaga. Ganun na pala epekto nun. Di ba? Kung ako, sa bahay mo na lang. Opo. Kapag nagbago ka ng patakaran, ngayon kanya, tuwing araw ng Miyerkules, talagang magbibigay tayo ng
kung ano man ang niluto natin, bibigyan natin ng kapitbahay natin na nakapaligid sa Ay, pamamahagi na natin itong... Ibig sabihin, sa maraming panahon, hindi ka man lang nagbigay. Maramot ka. Gano'n. Noon mo lang na-realize. Gumawa ka Gumawa na pa ng patakaran eh. Ngayon lang sumilay sa alaala mo. Kailangan mong makisama sa ano mo. Isangkot mo ng taong bayan, parang gano'n. Oo, di ba? Oo nga, ano. Sa kahuli-hulihan, naisip mo. Pero sabi nga nila, inilahad mo ngayon yung kahinaan mo. Kaya palagi ko sinasabi, minsan lang ako dumalo dyan sa BICAM. Ayoko na. Kaya nakaupo lang kami. Yung aming, ano yun? Yung Committee ng Appropriation sa panig ng House of Representatives. Noong panahon na yon, si Nonoy Andaya, na matagal nang namayapa. Yung counterpart naman namin sa panig ng Senado, ang aking kumari, Loren Ligarda. Loren Ligarda, opo. Silang dalawa lang nag-uusap. Ayun. Kami ron, nagkukwentuhan kami ron. Nagbubulahan lang kami. Sa akin ayaw ko ng ganun eh. Dapat talaga open para lahat nakakapag-participate. Di ba? 3 lugar pa yun eh. Oo nga raw po. Marami palang kwarto yun. Kanya-kanyang kwarto pala. Hindi, 3 lugar na yung... meron pang... Hindi ko alam kung Campaginaldo yata yung isa. Pagkatapos nagpunta kami sa... mga 5-star Polo hotel. Club yata yun. Pagkatapos isa... Ganun din eh. Ayun. Ngayon, aaminin ngayon na mali yun. Opo. At kukurekin daw nila. Opo. So Para maging pag-amin transparent. talaga na meron talagang pagtatago. Ganon. Di ba? Sana walang ganon. Hindi, anyway, Sen, ganito na lang. Kapag kayo po sa Senado ay kasama dyan sa BICAM, kami na ang isugan nyo ni Nelson. Kami yung public. Kami na ang isugan ninyo. Parang kalabaw lang. Ito dalawa sinusugan ko dyan, ha? Dahil open yan sa public, yung dalawa yan ng public. Tsaka, para na sa ganun yung kayo magsisidop ng mga ating mga maayos dyan, ha? Anyway. Hindi na ba natin isasangkot ang publiko rito kung ano nang pinag-uusapan natin eh. Saglit lang po Ang gusto niya at tayo-tayo lang daw, sabi niya ganun. Pero magdadala ro siya ng palaka. Ayun, opo. Alam mo yung binatutay na palaka. Alam niya, gusto ni Nelson yun eh. Yes, opo, lalo yung crispy. At saka yung mga kamaru. Yan, ako talaga. Yung kamaru, sabi ko, pagka kamaru, hindi yung masyadong malalaki. Opo. Pero ang pinakamasarap na luto dyan, dapat yung mga taga-Mungkada o taga-Anaw Tarlac. Yun ang talagang masarap magluto yung ng malutong lang ba? Yung torta? Hindi yung malutong. Ganon. Yung medyo parang pinangat eh. Na parang naghahalo yung asim at saka yung linamnam ng kamaru. Ano ba sa Tagalog yung kamaru? Yung anong po yun eh. Mas kamaru na lang ho, mas maintindihan nila. Sa kamaru kasi Kapampangan yun eh. Sa Ilocano, ararawan. Ayun. Sa Bisaya, Nelson, ano? Di ba sa Lagubang yan? Iba pa yung sa Lagubang, ano? Iba naman yung sa Lagubang. Yan. Ay, sabi ni Kare, tsaka daw, yung hito, Nelson, ha? Ay, naku talaga. Kare, schedule niyo na po. Ay, mahirap namang kami pa mag-schedule. Kayo na po, para kami na lang ang mag-adjust. Huwag niyo nang hintayin na kaming dalawa ni Jen maging senador pa. Tatlo na kami dito. Ayan, salamat po ng marami. Supporter niyo naman, Sen, yung taga Isabela, si Vinci Agabao. Si Vinci Agabao, sabi niya dyan, pakibati niyo naman, andyan pala San Dante Marcoleta. Vince yan. Vince, Agabao. Mula po sa Santiago City. Lagi po nanonood ng palatuntunan sa ganang mamamayan. Lalo na po sa office, kapag ka alas 5 na po ng hapon. Vin, salamat na marami, ha? At kapag kami ay napapunta dyan ng Santiago, ay bahala ka na sa amin, ha? Yun. Meron pa tayong paksa na inihanda, Nelson, eh. Noong isang araw kasi natalakay natin, ang sabi ng iba, Jen, pwede ba pag dumating si Sandante, kunin namin ang kanyang reaksyon? Ano kanyang masasabi ukol doon sa survey ng Okta Research na walang kadala-dala, nag-survey na naman at sinasabi... April 20 to 24 to, ha? Isinagawa. Oo, ibig sabihin ay halos isang buwan bago mag-eleksyon. Pero inilabas nila ang resulta? Ngayon lang. Ayun. Isang araw lang. Tatalakayin pa natin yan, napakatagal na pala niyan.
Opo, pero Wala na sa panahon niya. Baka mamaya ma-mislead pa natin ang mga tao. Mukhang inilabas po ito May typing dahil ito? mayroong pinag-aaralan ng Malacanang na kailangan ba natin bumalik sa ICC? Tapos inilabas ito. Sa mga para tweet, bagang kinukondisyon tayo, Sen. sangayon sa Okta Research Survey, ilan ba daw ang pumapanig? Lumilitaw na po na 57% ng mga Pilipino ang nagsabing pabor sila na bumalik tayo sa pagiging kasapi ng International Criminal Court o ng ICC. Ayan po, 37% ang ayaw. Tutol. Opo, at yung 6% naman ay wala pong masabi. No comment po sila. Ayan, Naniniwala pa ba kayo sa survey? Ayun ang sinabi namin nung tinilakay namin ito. Kasi bago nga ito mag-election at sa panahon na yan, nag-survey din sila tungkol sa mga mananalo. Di ba? At yung mananalo ay mali din Di ba? Kaya sabi natin. Ang huling survey niya, number 32 ako. Ayun nga ho. Paano kung paniniwalaan ngayon niya na, hindi, mawalang galang na sa kanila, Jen, Opo. Kung sa election hindi sila tumama, na kung tutuusin mo, sana ay mas malaki sana yung bahagda na maaaring tumama sila doon sapagkat maraming nagsasurvey. Diba? Maaaring magtulong-tulong na sila doon Pero sa ngayon, wala namang motivation sa tao para ipaliwanag niya yung ICC. Totoo yung acronym na ICC, sa tingin ko baka kalahati o higit sa kalahati, hindi alam pa ng ating mga kababayan. Pero alam niyo ba? Yun ang problema. Alam niyo ba, Sen, na doon sa kanilang awareness daw po ay 87% ang alam na mga Pilipino ang may kabatiran tungkol sa ICC. Sa survey din na yun. Sa survey din yun. Pero nung ginawa pala yung survey, may paliwanag na son. Ang problema, Sen, nung ginawa yung survey, si Jen yung isa-survey ko? Jen, sa survey tayo, ha? Ito'y tungkol sa ICC. Ano ba ng ICC? Ay, yan? Naglilitis na mga lumalabag sa katarungan. Pinaparusahan yan yung mga lumalabag sa karapatan ng mga tao. At yan ay talagang isinusulong ang pangkalahatang katarungan at karapatan. Ayun. Kaya mga tweet, ibinida muna pala. At saka ngayon tinanong. Tapos tinanong, may kaalaman ka ba? Alam mo ba anong tungkol sa ICC? Walang ganun Iyon ay kabaligtaran ng tunay na hangarin ng isang survey. Yung isang survey, hindi ka nga magpapakita ng kahit anong ng kahit anong bias. Pati pag mumukha mo, kinakailangan maging neutral ka Kung kinakailangan magsuot ka na lang ng simple para hindi ka mahalata, gawin mo lahat, pati pagsasalita mo, para sa ganun maiwasan mo na meron kang kinakampihan. Ganun ang dapat ang survey. Kasi kailangan magpakaingat ka Ngayon, kung pinaliwanag, pinaburan muna, tsaka sila nagtanong, anong klaseng survey yun? Di ba? So leading. Yes po. O di sana, nung election, ganitong ginawa nila. Bago sila nag-survey, mga kababayan, si Kong Marcoleta po, ibababa niya talagang kuryente. Sana. Ganun sana. Tatanggalin niya yung 12% VAT. At lahat ng gumagamit ng 2,000 plus pababa, ay talagang ililibre niya yan. Wawasakin niya yung corruption na yan. At yung mga farmers na yan, talagang yung interest nila, talagang hindi sila iiwanan yan sapagkat siya naging isang magsasaka. Iboboto niya ba? Siguro palagay ko baka number 1 ako Di ba? Ang problema, wala ata kayo sa pinagpilian sa mga unang survey. 32 nga ako. Naka. Yun ang paano mo paniniwalaan yan? Unang-una, sa nangyari sa buhay ko, talagang kahit ano pang gawin nila, hindi na nila ako mapapaniwala. Talagang mawalan ng galang sa kanila, talagang maring talagang magagaling sila lahat. Nasa inyo na po lahat ang katangian. Ngunit dahil po sa ginawa ninyo na panlilin lang sa mga Pilipino at napatunayan naman po ang Exhibit A, ako po. O ngayon, kung ako po ay magsasabi rito na kahit ako po ay
tawasin ninyo. Hindi na talaga ako maniniwala sa inyo. Ganun ba? Pasensyahan na po tayo. At kung kayo'y makakabawi sa mga susunod na panahon, Diyos na lamang po nakakaalam. Pero parang mahirapan Sen, kasi nung isang araw, tinanong namin sa ating palatuntunan sa ganang mamamayan yan. Bahagi po ng ating Vox Populi. 0%. Tama ba, no, Son? Yun naniniwala. Hindi ako nagtataka. 0 po ang nagsabing gusto nating bumabalik. Yan ang Babalik sinasabi tayo. ko, sapagkat nawalan natin sila ng tiwala eh. Di ba? Yes. At lalo na, huli-huli, matagal na palang survey yan. Ipipilit na ngayon na ilabas ngayon sapagkat gusto lang nilang apuyuhin, halimbawa, yung naisin ng kung sino man na bumalik tayo sa ICC. Halatang-halata na naman eh. Nako. Hindi ganun eh. Anyway, Sen. Hindi, siguro, yan na lang natin. Rekomenda natin sa Okta. Opo. Kung pwede po naman, hindi pa naman po huli ang lahat, may magagawa po kayo para i-reforma nyo yung sarili nyo. Pero mag-survey na lamang po kayo, halimbawa, ganito. Ano po yung pinakamasarap na bagoong? Yung munamon na ginagawa sa Urdaneta, Pangasinan? Yan, O yung padas na bagoong na ginagawa sa La Union? Yung mga ganun po. Nako. Baka po magtagumpay kayo riyan at malay po natin, makabawi po kayo. O kaya yung isa mo yun, bagoong balayan sa Batangas naman yan. Balayan, Batangas. Lahat ng uri ng bagoong, pag i-compete natin at tanungin natin ang mga kababayan natin, alin ang mas nagugustuhan nila sa mga uri ng bagoong na ginagawa sa ating bansa. At iba't ibang klase pa ng pagkain. Nagsimula lang ako sa bagoong. Opo. Sapagkat alam nyo naman na malapit sa puso ko yung bagoong. Opo naman. Totoo naman. Nakakapit na sa mahirap kasi yung bagoong dyan eh. Baka makatulong pa yan para lalo mapaganda ang industriya ng pagbabagoong sa Pilipinas. Di ba? Para sa ganun, yung magbabagoong, yun ang palang napatunayan. Halimbawa, yung balayan sa Batangas talaga, ang kinatigan. Opo. Baka bagay isang bagoong na lang tayo, balayan na lang. O kaya munamon. Kaya doon po kayo magiging matagumpay. Opo. At sa palagay ko, kung hindi nyo hahaluan po ng bias na kagaya ng ginagawa nyo ngayon, baka po makarecover po kayo. Yan. Nako. Kaya sabi ni Kare, yun daw Tagalog ng Kamaro ay susuhong. Ano? Susuhong. Susuhong. Sa Tagalog yun. Para sa maniwala mga yung Kamaro, Kapampangan pala yun. Talagang Kamaro sa Kapampangan. Susuhong. Susuhong. Para maniwala kami ay... Baka naman Bisaya yun. Dapat matikman natin. Baka iba yung binabanggit niya. Sa Bisaya kasi, Sen, hindi kinakain ng Kamaro eh. Hindi kami sanay kumain. Sinasakyan. Hindi. Kamarong kotse. Pero sa Bisaya kasi, tama. Hindi, baka naman wala akong alam namin. Si Kare yan? Si Kare. Kare, Baka naman ibig sabihin tipaklong. Iba naman yun. Iba naman po yun. Grasshopper yung... Iba yung tipaklong sa grasshopper. Yung tipaklong itim yung grasshopper, kung minsan green. Pero parang tumatalon. Pero yung tipaklong itim talaga yun. Maniwala ka sa akin. Kung ano-ano na lang pinag-uusapan natin eh. Ano ba nangyari sa ating Vox Populi? Wala na? Wala. Patapos na tayo dyan eh. Wala tayong Vox Populi. Opo, sabi nung ating mga kabayan, nag-request, Jet, tumalakay na lang muna kahit makikinig kami. Sayang ang oras kapag nakisali pa kami dyan. Ay, nako. Isa pa. Kasi teka lang, nabalita kasi sa online news at mga wala pa naman sa pahayagan. Ito pong sulat ng Presidential Communications Office. Lumabas na sa pahayagan. Meron na ba sa pahayagan? Ayun. At ito, ayusan na natin talakayin ito, Sen. Kasi ang pagkakaintindi natin, dapat ito po internal sa pagitan po ng Net25 at saka ng Presidential Communications Office. Sumulat po kasi sila sa atin hong Chief of Reporters na hinihiling na ang ating reporter sa Malacanang na si Ate Eden Suarez Santos, ay mailipat daw po ng ibang beat assignment, Sen. Bakit daw? Sapagkat si Eden daw po ay meron yatang ay mga paglabag sa protocol sapagkat nais niya yatang mag-ambush interview kay Pangulong Bongbong Marcos sa isang event
Kaya yun po ang ginamit nilang ground para sumulat daw po sa ating himpilan, Sen. Teka muna, yung protocol na yun ay dumaan sa public hearing. Wala Lahat, pa. lahat ba ng mga pwedeng makisama sa isang kalipunan na reporter at kung saan sila dapat maistasyon, alam nila ipinaliwanag yung protocol na yun. Alam nila lahat. Parang at pumayag lahat. Actually, wala namang dito tanong. Dito'y parang mensahe na pinadadala sa lahat ng mga himpilan ng radyo, telebisyon at mga reporters na nagko-cover ng Malacanang, Sen. So, bakit naman, baka naman lumalabag na kayo sa press freedom pag ganyan. May ganun ba? Kung minsan kasi, may kinakailangang itanong talaga at hindi mo naman talaga mapipili yung oras. Lalo na yung pagkakataon, doon mo lang nakita halimbawa yung taong gusto mong tanungin. At talagang gusto mo namang itanong yun sapagkat bahagi ng tungkulin mo. Hinahabol mo talaga yung may mga ano yung reporter eh. May mga oras, may mga deadlines. At siguro, isa sa kanyang assignment ay kailangan nating magkaroon ng ganitong reaction mula sa taong ito. At ang deadline niya, yun ang panahon na nakita niya. Paano mo ipagbabawal yun? Parang may nilabas silang video, Sen, eh. Kung hindi ako nagkakama, ito ata yung event sa Tarlac, tama ba, Nelson? Na parang may papakita ba natin? Lalo ko nilabas din nila eh. Sa mga tida, sinasabi mo, merong protocol na bawal ang ambush interview sa ating Pangulo? May ganun po na pakiusap sila na kung maaari, wala tayong ambush interview, maliban lang gustuhin ng Pangulo na yun naman pala. Bakit talaga? Ayaw ba ng Pangulo na ma-interview siya? O sila lang ang gumagawa ng paraan? Baka naman ang Pangulo nakahanda namang magpa-interview. Sila lang. Yun nga yung sinasabi ko, yung protocol ba na yan pinag-aralan at yan ba'y sinang-ayunan ng lahat ng mga reporters na may kinalaman dyan? Parang yun ata sa kanila, request yun, Sen, eh. Parang protocol, request basically. Unang-una ako, personal. Kung hihilingin nila si Eden Suarez Santos ay ilipat at alisin doon, paano natin gagawin yun? Si Eden pa naman ang pinakamatinik nating reporter. Yun na nga po. Paano ko isa-substitute yan? Saan ako hahanap pa? Napakahirap namang kumuha ng reporter. Alam mo naman ang reporter natin, taon na. Taon na ang kanilang training dito. Hindi naman ganun kadali na basta ka na lang maglipat. Tsaka hindi ganun naman ang patakaran. Bakit naman ako? Kauna-una ang pagkakataong pumunta lang ako sa Senado para lang makita ko yung espasyong binigay sa akin para sa aking opisina. Dalawang bagay kasi ang ipinunta ko ron. Merong orientation dun sa Finance and Administration. Ipinakiusap nila sa araw na yon, magkita lang kami noon at saka yung staff na pangunahing staff na nilinya nila, magkausap-usap kami at saka makita ko na yung aking opisina. Yun lamang, wala naman akong ipinuntang ibang bagay doon. Pinipilit akong, hinahabol ako ng isang reporter. Talagang hinahabol ako. Sabi ko, sandali lang, sabi ko, aakyat kami, pupunta kami doon sa fifth floor kasi gusto kong makita lang yung space. Pwede po ba akong pumanhik din? Maghintay ka na lang dito, sabi ko. Alam niya siguro na magkakahiwa-hiwalay na kami. Tinanong pa rin niya ako. So talagang mapilit. Ayoko talagang magpa-interview. Tsaka na lang sabi ko kasi pupunta lang, nagmamadali kami. Pero pinilit niya. Ano po bang masasabi tungkol pa rin sa impeachment? Alam mo yung sinagot ko? Dahil nga nagmamadali ako, tsaka hindi naman ako talaga sasagot sa kanya. Ibigay mo na lang yan sa mga marurunong, sabi ko. Akalain mo, in-upload niya sa Inquirer naman yan. Inquirer. Ngayon nata, 1 milyon na yung views. Yun lang mga sinabi ko. Yun lang maikli sinabi ninyo. Ngayon, ibig ko sabi, kaya nga ayaw ko magpa-interview sa kanila eh. Nagagamit lang nila para lumaki yung views nila. Ang aking ipinangako sa sarili ko, pupunta lang ako doon sa network na nire-respeto ko. Yung network, nakasali ako doon. At doon gusto nila akong pakinggan, makinig sila sa network. Pero may kinalaman sa
Ambus. Opo, ambush interview. O bakit doon hindi binabawal? Tilang hinabol niya ako eh. Opo. May statement po ang dito, mga opisyal ng Malacanang Press Corps. Ayan, yan sabi. Nagpadala sila ng liham sa PCO, Presidential Communications Office, Okay. upang ipahayag na tinututulan nila yung request na pagpapalit sa reporter. Member kasi, di ba, ng Malacanang Press Corps. Member ng Malacanang Press Ang sabi nila Malacanang Press Corps National Tulugan, pribadong grupo yan. Ito yung mga reporter na nagko-cover sa Malacanang. Ibig sabihin, pinroteksyonan ng Malacanang. Yes. Malacanang Press Corps. Hindi maganda. Tinututulan nila na dahil lang sa protocol breach ay ililipat mo ang isang reporter. Batay sa kanila ay hindi po pwede na ang isang protocol ay maging dahilan para hindi magampanan ng isang reporter yung kanyang tungkulin, lalo na kung ito ay kaugnay na ng ano. Yun na nga sinasabi ko. Pagkakataon niya na yun eh. Kaya ako, sinasabi ko ngayon, ako personal lang naman din, ano? Hindi ko na kayo sinasangkot at ang ating programa. Ako personal ko lang. Pinakamagaling nating reporter eh. Saan ako hahanap ng ipapalit sa kanya ng ganun-ganun kadali? Ano masasabi ko dyan? Ayan. Si Eli Saludar nga, 17 years na nag-cover ng Malacanang. Ano ha? Mawalang galang na sa ibang reporter natin. Ayan, ang sabi niya, meron talaga mga ganyan protocol, pero wala nakakapigil sa isang reporter. Tanong siya, Mr. President, ano masasabi niyo sa ganun? Minsan daw, may mga pagkakataon na ang Pangulo, kahit walang schedule na interview, sumasagot. Lumalapit sa mga reporter. Panahon ni FBR, panahon ni ERAP, panahon ni GMA, walang naka-schedule. Yun po ang pero hindi daw po nagiging malaking issue sa kanila yon. Sapagkat sa Pangulo, okay naman pala yung ganun. Okay naman pala. Tsaka para bang akala mo binabantay nila pa. Baka mamaya ayaw pa nga ng Pangulo yung ginagawa nilang ganun. Ayun na nga po. Meron bang kasiguruhan na ang Pangulo sinabi sa kanila, ayoko ng ambush interview. Kayo lang ang gumagawa niya para magpasikat kayo. Nakakala mo, pinoprotection niyo. Ba't mo hindi niya kailangan ng protection, magtatanong lang naman. Ayun na nga po. Tsaka depende naman sa Pangulo kung ayaw samagot di ba? Kung sasabi ng Pangulo ayaw, hindi naman niya papansinin Nagkakalokohan nga dyan minsan, di ba Nelson? Minsan tayo mga reporter, pero hindi naman to sa Malacanang. Hindi ka pinansin, in-snub ka, Biruan na lang natin yun Pero ibig sabihin, depende pa rin sa tao. Kaya naniniwala ako talagang magaling si Eden Santos Suarez. Pinangingilagan siguro. Diba? Mukhang ganun nga ang sitwasyon sa Well, yun naman ang sabi nung iba. Mukhang baka daw nagiging tinik ata sa mga nandiyan sa Malacanang ang Ate Eden. Pero anyway, ang ating talagang punto, magiging tinik dahil matinik. Bayaan mo na yan, ang point lang natin dito, Sen, ang atin pong tanong dito, ang atin pong gusto iparating sa kanila, ang akala kasi natin internal ito sa pagitan po ng PCO at saka ng net, ng news. Pero ang problema, nilabas kasi nila sa news Yun ang mali nila. Yun, kaya sila ang wala sa protocol. Di ba? Yun. Yun po ang naging nangyari doon. Kasi kung hindi naman po nila nilabas sa mga news po ito, hindi naman sana natin i-discuss. Kasi nga, alam natin, internal sa pagitan po ng Malacanang, na PCO, at saka ng Net25 News, ang usaping ito. Sa akin naman, yung ganito mga usapin, hindi to kailanman magiging internal Yun na nga. Dahil may kasangkot ding press corps puro reporter. Mapipigilan mo ba lahat niya na... Hindi, ang point lang ata doon, hindi naman ata nila pinaalam din sa press corps, Malacanang press corps, na sumulat sila sa Net25. Malalaman yun. Kaya nga sila naging reporter. Yan. Nandyan na yan. Ang problema yan dyan, halimbawa, pinalitan mo, di ba? Sigurado ka ba na baka man yung ipalit dyan mas maraming tinik. Plano ata ako yata. Saka parang wala sa hulog yung ganun Bakit? Ba't ka namimili, di ba? Ano bang problema? Yun na nga po. Di ba? Kapag pinadala natin ang isang reporter natin, andun ang tiwala natin. Bakit kayo ang magsasabi na palitan namin? Ayan. Di ba? Kami. Dapat yung nagpadala, yun ang merong discretion na palitan kung saan na siya gustong ilagay. Yeah. Hindi kayo ang magpapalit.
Totoo. Kahit suggestion lang, parang hindi tama. Hindi pa rin tama. Tama po. Anyway, binabati lang natin pala ang kasani Korea Ayun. at ang ate Sino Rochelle. Taga ano po ito? Amerika. Oo. San Diego, California. San Diego, San California. Opo. Kasi po, Ate Rose. Mami ang Rose. ang kanya pong asawa ay si Mami Rose. Korea. Nagpadala po kasi ng Ng ginataang bilo-bilo. at saka Biko. At saka biko dito sa ating Bakit? palating tuna. Meron bang bilo-bilo sa Amerika? Ayan sinasabi namin sa inyo. Nakamotorsiklo pa. Nakamotorsiklo pa. Kaya pinasasalamatan natin. At ang kanya namang pamangkin natin na si Ate Rochelle Gomez dito po sa ating bansa. Salamat po ng marami at sana ay huwag kayong magsawa. Napakasarap po nung bilo-bilo at saka nung suman na pinadala po ninyo sa amin. Ubus na po eh. Hindi pa namin natitikman Anong pangalan nila? Kasani at Ate Rose. Kasani, Rose, gusto ko pong ipaalam sa inyo, hindi ko po natikman yung pinadala. Ayun na, ubus na. Hindi Hindi po nila ako itinira. Pero salamat po. Talaga pong kailangan itong aking mga kasama rito yon. Ayan, opo. So, Sen, baka meron mo kayong mensahe pa sa ating mga kababayan. Ay, wala naman. Gusto ko lang na maging masaya sila, Jen. Opo. Sa lahat ng panahon, lalong-lalo na yung kinakain nila sa tuwing hapunan, Jen. Ayan, masarap ngayong biyernes. Yung masarap at sapat na pagkain. Ang una niyong haharapin, kung di ako nagkakamali, Sen, pagkatapos ng SONA, ang paghahain ng pambansang budget. Mukhang ang kakaharapin natin ngayon trilyon na utang ata ng gobyerno. Mukhang yun ang problema natin kakaharapin kasi ang atin pambansang budget ay mukhang hindi naman kaya. Parang 16.9 na yata eh. Yun na nga po, kasi kita natin mukhang hindi ata kaya. Halos 17 eh. 16.92. O yan, tama o. Ayun po. Yung Ayan, April 16.75. Ayun, Mayo. Tumaas. Yes. 16.92. Yan ang sinasabi ko. Tinatalakay na natin yan tatlong buwan Bago mag-election pa. bago mag-eleksyon. Tama o hindi? Tumama tayo eh. Di ba? Opo. Yun nga po, Sen, ang problema natin kasi yung ating pambansang budget na hinihingi, hindi makatugon yung ating kinikita ng koleksyon ng ating gobyerno. Paano makakatugon yan? Yung collection effort nila talaga namang mahina. Kailangan ang collection effort mo, hindi ko napag-aralang mabuti yan, pero sa tansya ko yan, hindi ka dapat bumaba sa 20% ng GDP mo. Ng gross domestic product. Kasi kung ang parang average nasa 15 eh. Opo. Iba kinukurap kaya nawawala eh. Pataasin mo yung collection effort mo. Yung efficiency, no? Halimbawa, ang dapat nating makolek 30 trillion. Yung walang ka-effort yun, kukurap yun. Babagsak sa 27 trillion. So para sana yung utang natin. So sobra pa sana tayo. Kung 16 lang yung ating Tapos yung mga government-owned and controlled corporation, kumikita din ng marami dapat. May yatang 392 yata, 400 yata. Lugi yata yung karamihan, lugi. Bakit hindi kumita? Bakit? Sabi nga dapat... Kailangan examine nila dyan. Yung mga nalulugi, tanggalin lahat yung mga palitan ng magagaling. Bakit daw yung mga... Bakit yung Philippine Ports Authority? Yan, laki na kinikita yan, Naku. Paalala nyo nga sa akin para makapag-advertise sila rito. Mabait yung PPA. Nakalimutan ko yun. GMJ Santiago, di ba? Hindi pa lang humihingi ng pondo. Sila pa pala nagpapasok ng nakikinig naman anong pangalan? Si GMJ Attorney Santiago. J. Attorney J, kung nakikinig ka, handa mo na yung check ng... sa ganang mamamayan. Ano raw? Nagsakyan ng mamamayan. Ito? Opo. Akala ko, sarado ito eh.